Bigo ang planong terorista ng Iran sa Golpo Persiko dahil nagpasya ang Kuwait na iwan ang pagiging maingat at kumilos laban sa mga kaugnay ng Islamic Revolutionary Guard bago lumala ang banta sa rehiyon. Ngayong Huwebes, ika-14 ng Mayo 2026, nagalit ng husto ang Tehran matapos maaresto ang 4 na Iranian sa isang sasakyang pandagat na inakusahang kumikilos malapit sa sensitibong lugar ng Kuwait. At ang sagot ng kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Araghchi ay nagpakita kung gaano kalaki ang naging epekto ng politikal na dagok. Inaakusahan at nagbabanta ng paghihiganti ang Islamikong Republika habang nagmumukang biktima. Pero isa na namang bansang Arabe sa Golpo ang turing na banta ang Revolutionary Guard, hindi na untouchable na puwersa. Palaging ginagamit ng rehimeng Iranian ang pananakot ng palihim, maliliit na bangka, pressure sa dagat, mga kaalyado at maiinit na pananalita para takutin ang mga kapitbahay. Ngayon, lantad na ang mekanismong ito. Habang tumitindi ang presyon ni Trump sa Iran at mahigpit ang blockade ng Washington, ramdam ng China ang paniningil ng Amerika at nagpapakita na ang mga Gulf allies na ayaw nang magpasakop sa panghingikil ng Tehran. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated, makatanggap na impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa pamantayan ng kredibilidad, Muson Alves. Naganap ang aksyon malapit sa Bubia, isang sensitibong lugar sa hilaga ng Kuwait sa tabi ng Golpong Persiko at malapit sa rutang nag-uugnay sa Kuwait, Iraq at Iran. Ayon sa autoridad ng Kuwait, ang 4 na lalaking konektado sa Islamic Revolutionary Guard ay tinangkang pumasok sa Kuwait sa pamamagitan ng dagat. Ang Tehran naman ay nagsasabing ang sasakyang pandagat ay inatake sa iligal na paraan at hinihiling ang agarang pagpapalaya ng mga naaresto at diyan nagkakaroon ng banggaan. Para sa Kuwait, ito ay operasyong seguridad laban sa pagpasok ng palihim. Sa rehimen ng Iran, ginawa itong dahilan para sa mga pahayag ng pagganti. Mabigat ang pangyayari dahil hindi nag-iisa ang Kuwait. Kamakailan, mas matibay na paninindigan laban sa mga grupong konektado sa Iran ang ipinapakita ng iba pang bansa sa Golpo. Iniulat ng Wall Street Journal na may mga operasyon sa ilang bansa sa rehiyon laban sa mga umano'y network ng sabotahe ng Iran na nadulot ng mga pag-aresto at nabigong plano. Ipinapakita nito ang pagbabago ng paninindigan nila. Ang dating takot galitin ng Tehran ay unti-unti nang sinasabayan ng mas malinaw na desisyon. Pigilan ang Revolutionary Guard na gamitin ang maliliit na bangka, lokal na silula at mga kaalyado para maghasik ng takot. Ipinapakita ng reaksyon ng Iran na sanay gumamit ng banta bilang sandatang pampulitika ang Republikang Islamiko. Kapag nababawasan ang puwang nila sa larangan, sinusubukan nilang bawiin ang autoridad sa pamamagitan ng maiingay na pahayag. Sinabi ni Abbas Araghchi na ang Kuwait ay kumilos malapit sa isang isla na ginagamit ng Estados Unidos para atakihin ng Iran at inakusahan ang mga Kuwaiti na nagkakalat ng alitan. Ipinapakita rin ng pahayag ang pagkabahala ng Tehran, lalo na ng Revolutionary Guard, na sanay sa hindi direktang presyon. Ngayon, nahuhuli na ang kanilang mga tauhan at nabubunyag ang kilos nila ng isang bansang dati ay umiiwas sa hayagang sagupaan. Ang administrasyon ni Trump ang pangunahing pinagmumula ng presyong ito. Habang lumalala ang kaso ng Kuwait sa Golpo, patuloy na itinutulak ng Washington ang estratehiyang gipitin ng rehimen ng Iran sa pamamagitan ng mga hakbanging pandagat, diplomasya at intelihensya. Sinabi ng Central Command ng US na ilihis na ng mga puwersang Amerikano ang 12-12 ng sasakyang pandagat habang isinasagawa ang pagharang sa mga pantalan ng Iran. Pinayagan nila ang mga barkong pantulong at pinahinto ang ilang sasakyang pandagat para matiyak ang pagsulod sa patakaran. Sa isa pang ulat, umabot na sa 70 ang komersyal na barkong inilipat sa ibang ruta sa unang buwan ng operasyon. Sinatamaan nito ang pera, langis, supply at kakayahan ng Iran na panatilihin ang kanilang net worth militar. Pinipilit din ng White House ang China kaya ang pagbisita ni Trump sa Beijing ay nagiging mabigat na manobrang pampulitika. Dumating ang presidente ng Amerika para talakayin ang kalakalan, seguridad at Iran. Ipinapakita ng mga ulat na tinalakay ng mga kumpanyang Chino ang lihim na pagbebenta ng armas sa Iran sa pamamagitan ng mga ikatlong partido. Samantala, inaakusahan din ng mga opisyal ng Amerika ang mga estrukturang konektado sa China na tumutulong sa Tehran gamit ang mga larawan mula sa satellite at suportang teknologikal. Itinatanggi ng Beijing ang ibang akusasyon, ngunit napipilitang mag-ingat si Xi Jinping sa mga sinasabi dahil sa presyur ng Amerika. Simple lang ang mensahe ni Trump.
Ang mga sumusuporta sa rehimen ng Iran ay haharap sa presyong politikal. Binabago nito ang bigat ng pag-atake ng Kuwait na hindi lang basta pag-aresto sa dagat. Kasama ito sa mga pangyayari kung saan nababawasan ang kumpiyansa ng Iran sa reyon. Ang Saudi Arabia, ayon sa Reuters, ay di umano'y nagsagawa ng mga lihim na pag-atake laban sa Iran nang lumawak ang digmaan sa reyon. Binanggit na impormasyon ng mga opisyal mula sa kanluran at Iran na pamilyar sa usapin at tinukoy ang mga hakbang ng pagganti laban sa mga posisyon ng Iran. Pinatitibay nito ang ideya na iniiwan na ng mga bansa sa Golpo ang dating patakarang basta na lang tinitiis ang mga drone. Mingabanta at paninira. Nagsisimula na silang tumugon sa kani-kanilang paraan habang Washington ang may hawak sa mas malawak na balangkas ng pressure. Kasama rin ang United Arab Emirates sa laro. Ayon sa gabinete ni Benjamin Netanyahu, gumawa ng lihim na pagbisita ang punong ministro ng Israel sa mga Emirado noong panahon ng digmaan laban sa Iran. Itinanggi ng Abu Dhabi sa publiko ang impormasyon. Kahit may pagtanggi, ang pagkalat ng bersyong ito ay nakairita sa Tehran dahil tinatamaan nito ang kinatatakutan ng rehimen, ang paglapit ng Israel at mga bansang Arabo sa Gulpo laban sa pagpapalawak ng Iran. Itinuturing ng mga kalapit bansa ang Revolutionary Guard bilang banta, hindi bilang iginagalang na puwersa. Pinapalala pa ng usapin sa kipot ng Hormuz ang pag-iisa ng Iran. Sinabi ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa Reuters na pinag-usapan ni Marco Rubio at Wang Yi ang pagtutol sa paniningil ng bayad sa mga barkong dumadaan sa kipot. Tinarget nito ang paboritong barahan ng Tehran, gamitin ang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan bilang kasangkapan ng panggigipit. Kung pati Beijing, malaking mamimili ng enerhiya at kaalyado ng Iran, ay pumapayag magsalita laban sa bayad sa pagdaan sa Hormuz, napapansin ng Republikang Islamiko na nagiging mahal ang kanilang banta kahit sa mga kaalyado. Nakakatulong ang kasaysayan para maintindihan kung bakit mas mabigat ang naging hakbang ng Kuwait kaysa sa inaakala. Noong 1987 sa panahon ng Operasyon Ernest Will, sinimula ng Estados Unidos na samahan ang mga tanker ng langis ng Kuwait sa Golpo matapos banta ng digmaan ng Iran at Iraq sa daloy ng enerhiya at panganib sa mga barko ng Kuwait. Noong panahong iyon, humingi ng panlabas na proteksyon ang Kuwait para makaligtas sa presyon ng isang digmaan na umaabot na sa dagat. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi na lang humihingi ng proteksyon ang Kuwait, kundi kumikilos na rin laban sa mga pinaghihinalaang konektado sa estruktura ng Iran. Noon, isang maliit na bansa sa Golpo ang pilit umiiwas sa gitna ng putukan. Ngayon, natutunan na ng maliliit na bansa kung paano tukuyin ang pagpasok ng palihim at hulihin ang mga operatiba at pigilan ang revolusyonaryong gwardya na gawing bakuran ng pananakot ang Golpo. Pinatunayan ng ibang bansa na lumalakas ang milisya at di-opisyal na puwersa kapag natatakot tumugon ang mga kapitbahay nila. Ilang dekada nang tumutugon ng Israel sa mga atake ng mga grupong suportado ng Iran sa Lebanon at Gaza dahil alam nilang mas malaki ang panganib kung pababayaan ang banta sa kanilang hangganan. Pinalakas din ng Jordan ang kanilang mga aksyon laban sa mga network ng pagpupuslit at pagpasok ng palihim mula Syria na kadalasan ay konektado sa mga milisya at mga rutang kaugnay ng narkotrapiko at ng ehe ng Iran. Ang Bahrain naman, inakusahan na ang mga grupong konektado sa Iran na nagtangkang guluhin ang kanilang panloob na seguridad. Malinaw ang pattern. Kapag hindi makausad ang Tehran gamit ang tangke, sinusubukan itong gumamit ng bangka, selula, lokal na kaalyado, pondo at psikolohikal na presyon. Ngayon, nakadepende na sa Tehran ang susunod na hakbang. Kung gawing aksyong militar ng Republikang Islamiko ang banta ni Abbas Zaraqti, pwedeng magbukas ito ng bagong front. Eksakto sa panahon na kinakaharap na nito ang blokada ng Amerika, pagdududa ng China, reaksyon ng mga Arabo at presyur ng Israel sa likod ng mga eksena. Kung umatras sila, aminin nilang nagawa ng mas maliit na bansa sa Golpo na hulihin ang mga lalaking konektado sa istruktura nito na hindi agad nagbabayad ng presyo. Malakas ang tunog ng paghihigante, ngunit halata rin ang kaba. Kailangang magmukhang mapanganib ang rehimen para maitago na lalo itong binabantayan, napapaligiran at nabubunyag. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.